whole new world. Alam mo ba kung nasan tayo ngayon? Tayo ay nasa bansang India. Nakikita niyo ba ang mga tanawin? Ang gaganda, no? Namaste. Tama ng pamamasyal yan. Dahil ngayong araw ay sasamahan mo akong maglakbay sa Timog Kanlurang Asya. At sabi ko nga kanina ay narito tayo ngayon sa India na may kabiserang New Delhi. Tulad ng maraming bansa sa mundo, mayaman ang bansang ito sa mga akdang pampanitikan tulad ng epiko. Sa mga akdang ito ay masasalamin mo ang kanilang mga pangarap, mithiin, paniniwala, kultura at tradisyon. Alam mo ba na katulad ng bansang India, mayaman din ang Pilipinas sa epiko? Isa sa may tuturing na tanyag na epiko ng bansa ay ang Biag ni Lamaang. Ang Biag ni Lamaang ay isang epikong tula ng mga Ilocano. Kung pupunta ka naman ng Panay, ay makikilala mo naman ang epikong Hinilawod na isa sa pinakamatanda at pinakamahabang epiko ng Kanlurang Bisaya. Ang Hinilawod ay nagsasaad ng kaunlaran at kultura ng Panay noong unang panahon. Marahil ay marami ka nang nabasang ibang mga epiko. Pero sandali lang, naaalala mo ba kung ano ang epiko? Ang paksa ng epiko ay ang kabayanihan ng pangunahing tauhan sa kanyang paglalakbay at nakikidigma. Tulad ng maraming bansa sa mundo, mayaman sa mga akdang pampanitikan katulad ng epiko ang Timog Kanlurang Asya. Masasalamin sa kanilang mga naisulat ang kanilang pangarap, mithiin, paniniwala, kultura at tradisyon. Inaasahan kong sa araling ito ay maipamamalas mo ang iyong pag-unawa sa epiko mula sa India na pinamagatang Rama at Sita na isinaling sa Filipino ni Rene O. Villanueva. Alam mo bang mayaman ang India sa kultura at paniniwala? Pinaniniwalaan na bansang ito ang kagandahan, katotohanan at kabutihan. Naniniwala sila na pinagpapala ng Diyos ang magaganda at matatalino at kumikilos ng ayon sa kanilang lipunan. Napakarami rin nilang tradisyon. Halos sa loob ng 4,000 taon ay tila hindi nagbago ang mga kinagisnang tradisyon ng mga Hindu. Ang mga ito ang pumukaw sa interes ng mga dayuhang manlalakbay. Malimit na mababasa ang mga kultura nila sa kanilang epiko. Sa oras na ito ay bibigyan kita ng ilang minuto para mabasa mo ang isang kabanata mula sa epikong Rama at Sita. Nasa ibaba lang ang link nito o kung hawak mo ang iyong module ay basahin mo na rin ito. Pagkatapos niyan ay bumalik ka rito ha para mapagkwentuhan at masuri natin ang epikong ito. Marahil tapos mo nang basahin ang epikong Rama at Sita. Makikita natin na magkakaiba ang katangian ng bawat tauhan sa kwento. Ang mga bidang sina Rama at Sita ay pangkaraniwang mga bida na mayroong pambihirang kabutihan ng puso. Tulad ng ibang kwentong pag-ibig, ipinakikita ng mga tauhang ito na ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa ay tunay na wagas. Masasabi natin na matapat na asawa si Sita at walang katumbas sa kanya ang asawang si Rama. Ano naman ang masasabi natin kay Rama? Siya ay isang mapagmahal na asawa. Kahit makikita ang kahinahunan sa kanyang pagkatao ay lumalabas din ang tapang niya sa oras na kailanganin siya ng kanyang asawa. Nakita niyo rin ang ating tauhan na si Lakshmana na kapatid ni Rama at masasabi natin na siya ay isang mabuting kapatid dahil handa niyang gawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang kapatid, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. Kung mabuting magkapatid, sina Rama at Lakshmanan ay kabaliktaran naman sina Ravana at Surpanakha. Alam natin na si Ravana ay tinuturing na hari ng mga demonyo at higante. Pareho silang dalawang makasarili at ang iniisip lamang nila ay ang tibok ng kanilang puso. Kapwa kasi sila may interes kay Sita na asawa ni Rama. Handa silang gawin ang lahat upang masunod lamang ang kanilang gusto at makuha ang pag-ibig ni Sita.
Kahit pangapatay nila si Rama ay gagawin nila para lamapas sa kamay nila ang babae. Paniguradong masasabi natin na napatunay ni na Rama at Sita ang kanilang pagmamahalan dahil napagtagumpayang mabawi ni Rama si Sita sa mga kamay ni Ravana. At nakikita natin sa kwento na tapat sila sa isa't isa. Tunay nga nahahamakin ang lahat ng isang taong lubos na nagmamahal, kung kaya't ipinagtanggol ni na Rama at Sita ang kanilang pagmamahalan at hindi nila hinayaang may mamagitan o maagaw sa isa sa kanila. Siguro ay nakita mo rin sa kwento na ayaw labanan ni Maricha ang magkapatid na Rama. Ito'y dahil alam niyang kakampi nila ang Diyos at paniguradong alam ni Maricha hindi niya matatalo ang mga ito. Sinasabing ang paglaban ay hindi naaayon sa filosofiya ng India. Nagpapakita lamang ito na mataas ang pagtingin Nagpapakita lamang ito na mataas ang kanilang pagtingin at paniniwala na makapangyarihan nga ang Diyos nila, kung kaya't hindi magawang labanan ni Maricha ang magkapatid dahil maaaring siya'y mapahamak. Marami rin tayong nakita mga pangyayaring nagpapakita ng kabayanihan ng mga tauhan. Una dito ay ang eksena ng kabayanihan ng pakikipagtunggali ni Lakshmanan para may pagtanggol niyang kapatid na si Rama at si Sita mula sa higanteng si Surpanaka. Sa tulong ni Lakshmanan ay nabigo ito sa planong pagkuha kay Sita. Ikalawa ay ang pagsunod ni Rama sa gintong usa na pakiusap na rin ang asawa niyang si Sita. Ngunit ito ay si Maricha lamang na nagpalit anyo. Sinundan ni Rama ito upang mahuli. Nang matagal nang di nakabalik ang kanyang kapatid, sinundan ni Lakshmanan si Rama. Kabayanihan din may tuturing ang paglayo ng mag-asawang sina Rama at Sita. Ipinatapon sila sa gubat ng hari. Dahil labis silang mahal ang isa't isa, hindi nila alintana ang payak at mapanganib na buhay sa gubat. Nang dukutin si Sita ng malaking ibon na mistulang karawahe, agad na kumilos ang magkapatid na Rama at Lakshmanan upang mailigtas ang babae. Nilabanan nila ang malaking agila at tinaga ng kanilang mga sandata hanggang mawalan ito ng malay. Ngunit bago tuluyang mawalan ng hininga, nasabi muna ng higanting ibon kung saan naroon si Sita. Kabayanihan din ang ginawang paglusob ni Rama at Lakshmanan sa kaharian ng Langka. Naroon kasi si Sita at kailangan nilang labanan ng higante roon upang maliligtas si Sita. Malakas ang loob ng dalawa na harapin ang panganib upang mailigtas ang babae. Masasabi rin natin kabayanihan ang ginawang pagtulong ng mga unggoy sa pagsasalba sa binihag ni si Sita. Alam kasi ng mga unggoy ang kapahamakang maaaring kaharapin, ngunit hindi sila nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi rin naman sila nabigo dahil matagumpay nilang nailigtas si Sita at syempre muling nagsama si Rama at Sita. Marami rin tayo makikita mga kababalaghan mula sa epikong binasa. Isa sa mga pangyayari mula sa epiko na nagpapakita ng kababalaghan ay ang bahagi kung saan natunghayan ng mga mambabasa ang kakayahan ni Surpanaka na magpanggap o magbalat kayo. Isa pa ay ang kakayahan ni Maricha na mabago ang sarili sa kahit anong anyo o hugis. Isa pang pangyayari mula sa epiko na nagpapakita ng kababalaghan ay ang bahagi kung saan nakakita si Sita ng isang gintong usa. At ang ilang mga tauhan sa epiko ay may mga hayop na nagsasalita. Mayroon ka pa bang alam na eksenang nagpapakita ng kababalaghan? Alam mo bang masasalamin sa epikong Rama at Sita ang mga kahangahangang filosofiya ng bansang India na kagandahan, katotohanan, at kabutihan? Ipinakita sa epiko ang kagandahan ng tunay at wagas na pag-ibig. Pag-iibigan ni Rama at Sita, pati na rin ang pagmamahal ni Lakshmanan sa kanyang kapatid. Hindi nagtagumpay ang pagpapanggap ni Surpanaka na naig kung ano ang totoo. Hindi rin nagtagumpay si Maricha sa kanyang ginawang kasamaan sapagkat nanaig ang kabutihan at ang mabuting gawa. Malinaw na inilahad sa epiko na kailanman ay hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan at ang kasinungalingan laban sa katotohanan.
Mayroon din tayong mga natatanging kulturang Asyano na masasalamin sa epikong Rama at Sita. Ang kulturang Asyano ay mayaman, lalo na sa iba't ibang paniniwala at sa pananampalataya. Sinasabi na pinagpapala ng Diyos ang mga gumagawa ng kabutihan. Malaki ang pagpapahalaga sa pamilya. Naging bahagi na ng kulturang Asyano ang paniniwala sa mga mahika or magic at mga mythical creatures tulad ng gintong usa, mga nagsasalitang hayop, at mga higante na natunghayan natin sa epiko. Kasama rin sa kulturang Asyano ang lubos na paniniwala sa katotohanang kailanman ay hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang nangingibabaw. Ngayon ay nakapaglakbay ka na kasama ko dito sa makulay na mundo ng epiko sa India. Natunghayan mo na ang mga natatanging kabayanihan at mga hindi ka panipaniwala ngunit kagilagilalas na mga pangyayari. Inaasahan ko na marami kang natutunan at napulot na aral mula sa ating leksyon sa oras na ito. Inaasahan ko rin na masasagutan mo ang mga katanungan sa iyong module at gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang maipakita ang iyong kagandahan, kabutihan at katotohanan kahit pa tayo ay nasa gitna ng pandemya. Maraming salamat sa iyong pakikinig, panonood at pag-aaral. Ako ang iyong lingkod, Ma'am Isa, dito lang sa Live, Love, and Learn. Live, love, and learn.